Nung araw nga po pala na ito na yung araw na binigay ko yung pangalawang tulong nyo para kay Tio. Pero bago yun, naglaba nga po muna ako dito sa bukid. Dahil may karamihan na nga ulit itong mga labahin ko, mabuti na lang din talaga ay nakabili na nga tayo ng washing. Kahit pa paano ay napapadali na nga yung paglalaba ko, hindi katulad dati na inaabot nga ako ng hapon sa paglalaba. Kaya salamat po ulit kay Tita Ann na siya nga yung ginamit ni Lord para magkaroon nga ako ng washing machine para sa paglalaba ko at hindi na nga ako mahirapan. Pagtapos kong maglaba, sinuga ko na nga rin itong mga alagang kambing namin dito sa bukid. Kahit pa paano ay dumadami na ulit sila at itong mga kambing na ito ay sila nga rin ang nakakatulong sa akin pag kinakapos na rin ako sa financial. Kaya malaking tulong din talaga ang pag-aalaga ng mga hayop para ka rin dyan nag-i-invest o nag-iipon ng pera para may magamit ka sa panahong nangangailangan ka. Ito naman yung tumubo ditong patola at ang palaya na ginawan ko ng balag nung nakaraang araw. Ayan, gumagapang na rin at malalago na at ilang araw na nga lang ay mamumunga na rin yan. Malaking tulong din talaga kapag may mga tanim tayo sa bakuran natin. Nakakatulong din yan sa atin sa mga panahong wala na tayong pambili ng mauulam. Umagahan ko nga pala, ayan, nagluluto ako. Bumili lang po pala ako ng tuna na kalata at inihalo ko sa itlog at ayan, ipiprito ko. Pagkakain ko ng umagahan, eto may pananim akong kalabasa dito kaya ayan, itatanim ko nga muna bago ako umalis. Saktong-sakto kasi na bagong ulan nung mga oras na to kaya magandang magtanim. Dito ko na nga lang din pala itatanim sa labas ng bakuran dahil ito namang kalabasa ay hindi naman ito kinakain ng kambing. Dito ko na nga lang din tinanim sa harap ng kubo para hindi nga damo ang tumubo dito. Napakabilis kasing tumubo ng mga damo dito lalo na nga pag maulan, ang bilis nilang kumapal. Kaya para hindi sila basta-basta tumubo ay tataniman ko na lang ng mabaging gulay. Tulad ng kalabasa o kaya naman ay kamoting bagin. Maganda rin itanim yung kamoting bagin dito sa harap ng kubo dahil mataba nga yung lupa kaya naglalaman din siya ng malalaki. Habang nagtatanim nga ako ng buto ng kalabasa dito ay meron nga ako na parang laman ng kamoting bagin. Sa parte kasi na to ay dito nga yung dati kong garden at nagtanim nga ako dito ng dilaw na kamoting bagin at hindi ko nga akalain na maglalaman nga iyo. Dahil matagal nang patay yung mga bagin at dahon nito. Marami nga nagsasabi na malamig daw yung kamay ko sa pagtatanim. Pero alam nyo po ba na sabi nga dun sa 1 Corinto 3 verse 6 hanggang 8. Ako ang nagtatanim, si Apollos ang nagdidilig, subalit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang at ang bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kaya kung lumago at mamunga man po yung mga tanim ko, hindi po yun nakaayon sa lamig ng kamay ko, kundi nakaayon po yun sa pagsusumikap ko. At kahit sino naman po siguro sa atin ang magsumikap ay mapapaltan yun ng biyaya o gantimpala. Nagtanim na nga rin po ako ng alugbati dito sa tabi ng bakod para naman mas may pakinabang yung binakod namin dito at dyan na nga lang rin sila gagapang. Laking pakinabang din yung alugbati na yan kapag lumago na. Marami nga rin yan pwedeng pagsahugan lalo na sa mga sinigang na isda o kaya karne. Pagtapos ng mga kaganapan ko sa bukid, dumiretso na nga ako kay Tio para ipaabot yung pangalawang tulong na nalikom natin mula sa mga supporters natin dito sa Ann TV. Sobrang payat na nga din ni Tio dahil 2 linggo na nga siyang hindi nakakakain at hindi nakakainom ng tubig na maayos. At sobrang hinang-hina na nga rin siya ng mga oras na to. Ay June 17, 2025. Nandito po ulit ako para ipaabot ko yung mga tulong nyo. Malaking tulong na po ito sa amin. Sinasabi nyo na kaunting tulong pero malaking tulong na po ito sa amin lalo na sa pamilya ni Tio na hindi nila alam kung saan sila kukuha kung sakali man ano mangyari kay Tio. Kahit pa paano nakakaipon tayo ng para pag sinabing mag-down, kailangan talaga. Ano ko agad, i-down ko agad. Hindi ko kanya, baka naman sabi ko, wala pa akong sapat na ganun na ano. Ito po yung mga nagpaabot ng tulong sa pangalawang punta ko po dito kay Tio para magpaabot ng tulong mula sa mga supporters ko sa Ann TV. Si Chato Maria, nagbigay po siya ng 2,000. Roselyn Domitita, 100. Yung last po ng number, ito po kasing papansin nyo po, hindi pangalan yung sinulat ko dito kasi yung iba hindi na po sila nagpapabanggit. Kaya yung last ng number na lang po nila ang nilagay ko rito. Kaya itong 0515 ang last ng number sa GCash, nag-send po siya ng 500. 4321 1,000, 8418 50, 9975 100, 4712 40 pesos. Ang kabuuan po lahat ng pangalawa nating nalikom 3,790 pesos. Napakalaking tulong po nito para kay Tio. Salamat po sa lahat ng nagpaabot. 1, 2,
3, 500, 600, 700, 50, 70, 90. 3,790 pesos. Ito na bahala ito. Ayan, kain niyo. Ay, Diyos ko. Grabe na itong nararamdaman ko ading pag ganyan nakikita ko si Papa. Talaga kung ano yung kaya natin gawin para mairaos natin. Mga tumulong kay Papa. Isa pong malaking tulong ito, lalong-lalo na sa pangangailangan ni Papa. Hindi man po siya nakakakain or nakakaano pa po ng mga material. Ito pa gagamitin namin sa ni Papa. Tanong na rin po ako ng mga ano niya, mga about sa buro sa mga gagamitin po niya. At ito pong mga, itong una po at pangalawa, isa na po itong malaking tulong para po sa ni Papa. In case po na mawala siya, iniipon po namin ito para sa kanya. Para po yun nga po mabigyan namin ng maayos po na burol at living. At bahala na po si God na magbigay po sa inyo or magbalik ng mga binigay po ninyo. Gusto pa sanang mabuhay ni Tio pero sabi nga namin sa kanya gustuhin niya mang mabuhay. At kung nakikita niya nga lang yung naaagnas niyang katawan ay sirang-sira na nga yung katawang lupa niya. Na kahit milyon-milyon pa nga ang pera namin para ipagamot siya ay wala na ngang pag-asa. Kaya sabi nga namin ay ipagpasa Diyos niya na lang din lahat.